shout out nga pala sa Team Gaspi and Team Tabaco sa lahat ng Ascendius Prime members na naglaan ng oras para kasama natin sa session na ito. Ayan. So bago ang lahat, i-check muna natin ang audio kung malinaw yung akong naririnig. Pakitype lang naman yung 1. Ayan. So please type number 1 kung naririnig nyo ako ng loud and clear. Ayan. So, yun. Naririnig naman ako ng maayos. Ayan. So, para sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako si Rainel Cedro mula sa Tabaco City. So, galing ako sa simpleng background na dating may maliit na traditional business at working student. At tulad ng marami sa inyo, marami rin akong tanong, pagdududa at limitasyon noong nagsisimula pa lang ako. Yan. So, pero isang bagay lang ang natutunan ko. Minsan, nasa harap na natin ang opportunity, ang kailangan lang natin ay tapang, matuto, willingness at mag-grow ng decision na kumilos. Ayan. So, ang Ascendius Prime ay nagiging parte ng journey ko, hindi lang sa business, kundi pati sa pag-develop ng mas magandang mindset, mas malawak na perspective, at pagiging mas better na version ng sarili ko. Kaya ngayong gabi, gusto kong maging intentional kayo. Huwag lang basta-basta umattend. Ayan, so matuto tayo, makinig, mag-take notes, at higit sa lahat, tanungin natin ang sarili. Anong pwede kong gawin ng ibang pagkatapos, ayan, pagkatapos ng orientation na ito. So, ayan, so, pero, bago tayo magpatuloy, alamin muna natin kung saan kayo ngayong gabi. Ayan, so, mag-comment ng city o province ninyo sa chat box. Tignan natin kung saano kalawak na abot ng Ascendius Prime community tonight. Ayan. Please comment po kung taga-saya. Ayan. Ayun. Ayan. So, taga-san po? Ayan. Shout out from Hong Kong kay Coach Hazel. Ayan. Watching from Okinawa, Japan. Wow, grabe. So, si Ma'am Naresa, ayan, Miyamoto. Ayan, from Southern Leyte. Ayan, so Coach Barbie from Tabaco City. Ayan. Also, ayun, nandito si FP Jackie. Ayan. And also si Mentor Juliana from Tabaco. And ayan, from Legazpi, sino to? iPhone. Ayan. So, shout out din from LA. Ayan. So, Malilipot, Flor de May. Ayan. So, right. So, grabe, no? Grabe, nationwide. Also, nakakalabas din sa labas ng Pilipinas ang ating Ascendius Prime. Ayan. So, wow, grabe. So, ayan. So, welcome sa new Ascenders Orientation o NAO, isang special orientation na ginagawa lang once a month para sa mga new at aspiring Ascenders. So, hindi lang ito basta Zoom. Ayan. So, ito ay isa sa pagkakataon para mas maintindihan ang journey, matuto mula sa taong na nakalakad na sapat na ito. So, at magkakaroon tayo ng clarity sa susunod mong hakbang. Ayan. So, bago natin marinig ang ating speaker, gusto ko rin kilalanin at pasalamatan ating mga leaders na patuloy na gumagabay at sumusuporta sa community natin, lalo na si founder partner Jackie Concepcion at mentor Juliana Claudine Hanga ng Ascendius Prime. Ayan. So, grabe. Thank you, FP. Ayan. So, mentor. At sa lahat ng kasama natin tonight, sulitin natin ang pagkakataong ito. Pag-share din ang link ng inyong mga friends, teammate, at potential na ascenders na makikinabang din sa orientation na ito. Ayan. So, pag-share na po ng link para mas madami pong maka-attend dito sa ating event ngayong gabi. Ayan. So, ayan, na-share na. Ayan. So, at habang nakikinig tayo, hihikayat ko ang lahat na mag-take notes, manatili hanggang dulo at maging fully present dahil nagsisimula kapag naging intentional tayo sa pagkatotoo. Ayan. So, at ngayong para sa ating speaker, ayan, so i-introduce ko na. Ayan, so ito po ay ang ngayon, sorry. Para ngayon, mas lalo nating maintindihan at purpose ng NAO
at kung paano ito makakatulong sa ating journey. It's my pleasure na ipakilala ang ating speaker ngayong gabi. Siya ay isang accountancy graduate. Wow, grabe no? Accountancy graduate, six-figure income earner, at isa sa ating Ascendius Prime core leaders. So, ang kanyang journey ay patunay na ang success ay hindi lang nakadepende sa kung saan ka nagsimula. Ayan. So, nakasalalay ito sa kung gaano ka kawiling matuto, gaano ka committed mag-grow, at gaano ka consistent kumilos. Kaya Ascenders, ibigay natin ang buong attention at suporta. Sabay-sabay natin salubungin SP Lisel T5. Ayan. So, palagpag tayo ng bigyan natin milyong-milyong virtual claps. Ayan. Palagpagan naman natin. Ayan. Yon! Thank you so much sa ating napakagaling na host, di ba? Grabe naman yung energy ni Coach Rai. Yan, so parang hindi baguhan, di ba? Iba talaga pag nandito sa Asan Juice Prime, hindi lang magaling yan mag-share ng negosyo, hindi lang magaling sa business side, sa kitaan, pati din sa skills. Kaya congratulations sa iyo and I'm so proud and happy to you, Coach Rai. And of course, good evening sa lahat na nandito sa Zoom event natin right now. Kung nasan man kayo right now, thank you so much sa presence na nandito kayo sa Zoom event natin kasi kumbaga marami tayong marami akong matututunan for today's session. Yan, and of course, yan, bago ko simulan yung ating training, I would like to express my gratitude to our founding partner, Mentor Jackie Concepcion. Nandito siya sa ating Zoom event, very supportive. And of course, to our SP, Mentor Juliana, Mentor Christine Bahoy, and of course, Mentor Danny Danao. Kita ko, nag-comment. Yan, so nakakatuwa 'di ba? Pag marami tayo dito sa Zoom event na handang matuto. Yan. And of course, shout out sa iba't ibang lugar na nandito. Meron daw kanina, yan, merong nasa Japan. So narinig ko yung leader ko. Yan, si Tita Neresa, shout out sa iyo, Tita Neresa. Yan, and sa lahat ng ating mga ibang business partner na nandito, yan, shout out sa Team Hong Kong na nandito right now. Team Tabaco, Team Legazpi, Daraga. Yan. Congratulations kasi marami tayong matututunan right now. And sa Team Sweden, yan, marami din dito na mga OFW natin. Yan. So nakakatuwa lang kasi yung Ascendius Prime, yung team natin, hindi lang po dito sa Pilipinas, pati sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang panig ng mundo, 'di ba? So right now nakakatuwa kasi kahit malalayo, 'di ba? So right now nandito kung may maririnig kayong noise, pagpasensyahan niyo na nandito ako sa switch on. Yan. So loud and clear naman I think, no? So share screen ay share screen. Yan, ako, regarding sa ating ano right now, training, para at least, di ba, makilala nyo din ako. Kasi ang dami nating mga baguhan right now, no? Tama? So, kumbaga, para at least, yan, makilala nyo ako. So, I'm your Coach Lizelle. Yan, so, bihira na lang ako nakikita sa Zoom event. So, yun, pero makikita nyo na ako right now. Nandito na ako, bilogan pa din. Yan, so, tama yung ating host, si Coach Rai. I'm a college graduate. I took up accountancy course 4 years ago. 4 years na ako sa ganitong industriya. Okay, so I'm Lizelle Cinco. Yan. Cinco, pero papalitan ko na yan. Millionaire na. Yan, may apelyido bang millionaire? Yan, so I'm one of the Ascendius Prime Core Leader. Yan, so nakakatuwa kasi thankful ako. Meron akong training for for this month. So, shout out sa mga bago nating Ascendius Prime Leader. So, yun, itong new Ascenders Orientation, since maraming bago, naka-incline lang to sa naging story ko dito.
sa ganitong industry. Yan, para at least mas makilala nyo. And sa mga baguhan din natin, kumbaga baka nafe-feel mo na, ay, nauna na sila, ay, baguhan lang ako, di ba? So, eto, makikilala mo kasi ako, nag-start ako sa ganitong industry, nag-start ako sa ganitong company, sa ganitong opportunity, student ako nag-start. So, ibig sabihin, from scratch, wala akong idea, iba yung tinuturo sa school, iba yung dito sa realidad na ng negosyo. Kumbaga, hindi ito natuturo sa accounting subject namin, pero thankful ako kasi meron tayong mga hands-on na mentors na nag-guide sa atin. And yun, meron tayong mga core leaders din na hands-on para tulungan at i-guide tayo all throughout the journey natin dito. So, yun, welcome to our new Ascenders Orientation. So, before anything else, parati ko tinatanong, okay, ikaw, sa labas ng screen right now, nandito ka sa Zoom event natin, bakit Ascendra? Bakit nga ba Ascendra? Bakit under Ascendius Prime Community? Okay, so, syempre tinatanong mo yung sarili mo right now. Ako, bakit Ascendra, Lizelle? So, bakit Ascendra? As an accountancy student, mahilig kami, hindi mahilig, natutunan namin sa school na maging skeptic. Ibig sabihin, not so really skeptic, pero bago ka papasok sa isang opportunity, you need to check the background, ano yung company, sino-sino yung mga may-ari, ano yung mission, vision ng company. Pag naging part ba ako ng company na yan, ano yung pwedeng ma-impart ko, ma-impart sa akin ng company, ano yung magiging effect sa akin. So, kagaya nyo po, kung baguhan ka pa lang right now, qualifier dito under Ascendius Prime, huwag ka mag-alala. Kagaya mo din po ako before. So, natanong ko yan sa sarili ko. Pero, ang kaibahan ko lang sa nakakarami is, pagkatas ko i-background check, nag-decide and nag-take action ako agad. Bakit? Kasi okay yung company. Ang gagaling, very credible, reliable ang mga may-ari. Okay? Ang galing ng founding partner and mga SPs natin. So sabi ko, kung ipagkakatiwala ko yung buhay, di ba buhay na to eh, kasi pangarap na yung pinag-uusapan dito eh, future. So kung ipagkakatiwala ko yung buhay ko sa mga tao na to, sa company na to, ano yung mangyari sa akin? And thankful ako kasi sa mga may-ari nakikita ko very hands-on. Kung napapansin nyo naman po, Sir Joseph Lim at ibang mga may-ari ng company very hands-on. Nag-show up po talaga sila. Yan. Yung founding partner natin, parate, pwede naman hindi siya mag-attend dito. Yung mga SP natin, kasi busy sila eh. Lahat busy. Busy, pero nandito. Kumbaga, dun pa lang check na. Yung company, ang ganda ng sistema, 'di ba? Talagang sabi nga ng ating founding partner, plug and play ka na lang talaga. Gagawin mo na lang yung part mo. Kaya ako nag-Ascendra po. Okay? So, ang dami namang offer sa labas eh. Kasi mga college graduate, ang daming offer sa labas. Magtrabaho na lang, ganito, maging auditor ka, ganito, ganyan. Ang daming offer sa labas. Pero thankful ako sa ganitong industriya. Kasi, hindi ko na kailangan, di ba? Hindi ko na kailangan na magtrabaho 8 hours, may stress. Kasi sa kurso namin by profession, accountant, auditor, yung imagine mo nagko-compute ka ng kaperahan ng ABC company or kung anumang company. Alam mo yung pera, binibilang mo pero ang masakit, ang reality, hindi sa'yo. So, one of the motivation ko din yan, bakit I pursue this industry, why I choose Ascendra under Ascendius Prime Community. Okay? So, eto, para at least mas waliwanag po sa ating lahat, why Ascendra, we are not just a MLM company. Hindi lang po tayo MLM company, multi-level marketing. We are a solution company. Okay? Nagpo-provide po tayo ng solution. Okay? Yan. Pero what if po, SP, ang problema ko ngayon na sakit sa puso ay yan. So, this is a solution company po. Okay? So, kung ikaw, heartbroken ka,
loner ka, pwedeng-pwede ka dito. Okay? Kasi ako po, nung nag-start ako sa ganitong industry, I am one of the student na talagang wala akong circle of friends, wala akong kaibigan at kaibigan. 'Di ba? Thankful ako sa ganitong industry, sa ganitong community kasi hindi lang ako nabigyan ng kaibigan, mga friends, mga business partners, nabigyan pa ako ng family. Okay? Kaya kung ikaw, isa ka din sa kagaya ko, 'di ba? Pwedeng-pwede ka dito sa San Jose Prime. Kumpleto po tayo, kumpletos ricados. Okay? Number one, we have a concrete real and reliable strategy. O, nakautal-utal. We have a concrete and reliable strategy for building. Kung mapapansin niyo po dito sa Ascendius Prime, we have the strategy na very hands-on po yung founding partner natin. Nagpo-provide po siya is, personally. Kung mapacheck niyo po sa Ascendius Prime YouTube channel natin, personally nagtuturo po siya ng mga strategy on how we build our future leaders and our present leaders. Nagtuturo po siya, tayo yung buong community, how to grow. Yan, yung leaders na hinuhon natin, and of course, to sustain our members or network. So, yun yung pinakamaganda na talagang hindi mo lang mararanasan dito. Given na kasi kumita eh. Tama? Given na kumita. Sa lahat ng opportunity, ang pinaka-endpoint, pag ginalingan mo, kikita ka. Pero saan ka pahanap ng isang community, isang company, na given na siya? Yung strategy, walang pinipili, lahat i-share sa'yo. Okay? Ganon siya. And number two, we have a clear system. Kung makikita nyo po sa mismong Ascendra International page po natin, nandiyan nakalagay yung mga system, yung kung nagfa-follow po kayo kay Sir Joseph Lim sa CSO Express, nandun din. Yan, yung system natin. Meron po tayong training from our founders. Nandun na yung system. Iniisa-isa nila. Okay, sa Learning Hub, nandun. Yan, sa na-open na yung portal nila, nandun sa Learning Hub. Yan yung one of the system na first time in the industry, meron lang dito sa Ascendra. Okay, mas pinabilis, mas pinadali. Okay, yan, tas haluan pa ng sistema ng ating team, which is Ascendius Prime Community. Ang galing, kung part ka ng Ascendius Prime Community, Ascendius Prime is our mother team. Meron pa po tayong Powerhouse Elite Circle and Intensity Empire. So, pag under ka ng Ascendius Prime, nahandilan ka na ni Mentor Jackie Concepcion, yung ating founding partner, tas nahandilan ka pa ng ating mga respective SPs. So, ibig sabihin, there's no such thing as hindi ka dito magiging successful. Gagawin na lang talaga natin po yung part natin. Okay? Ganon siya. And of course, ito po yung pinaka nagustuhan ko, yung structured learning natin. Okay? Yung structured learning. So, kung hindi ko po naikukwento sa inyo, this is my second company. I'm so, kumbaga, binavalue ko na matutunan ko yung tamang pagnenegosyo. Kasi nga, syempre, I'm a graduate of accountancy. Doon tinuturo sa school, paano yung ganito, paano yung ganyan. So, since nasa real world na tayo, so ako, ang ina-after ko, paano ko matututunan yung ganitong bagay? Paano ko matutunan mag-build? Paano ko matutunan na kumita? At matulungan yung mga taong nagtiwala sa akin. And thankful ako kasi yung company, yung Ascentra International, meron na siyang structured learning. Kung nababasa niyo po, check niyo po yan sa ating mga Zoom event na pinoprovide ng ating mga founders. Yan, and of course, dun mismo sa ating portal. So, try to open it mamaya. Yan, so na-check ko kagahapon, Bisaya, kahapon, yung executive and director, hindi pa, buffering pa lang. Pero if you are associate, builder, and consultant, try to open it. Mas maganda, ma-maximize po natin yung structured learning through Learning Hub. And aside from that, given na po yung sistema, aside sa company, structured learning na pinoprovide, check nyo din po yung ating Ascendius Prime, yan, Facebook page, nandyan lahat yan. Thank you, Mentor Juliana, for maintaining our page, Ascendius Prime. Yan, and of course, yung mga sub-teams, yan, sa Powerhouse Elite Circle, meron din pong page.
So, try to check it kasi marami kayong matututunan and marami kayong mamamaximize na tools. And of course, sa YouTube channel natin, Ascenjus Prime YouTube channel, ang nagme-maintain din po niyan, no other than Mentor Juliana. Kaya yan, so thank you so much Mentor Juliana, and sa lahat po, even hindi lang yung team natin actually nagmamaximize niyan. Even yung mga kasabayan ko po dito sa Switch On, they are maximizing our system, our structured learning. And sa mga GCs po, kung check nyo, we have AP Wisdom GC. Yan, ginawa po siya ni na Mentor Jackie and Mentor Juliana. Nandun nilalagay yung ating mga series of training. Kaya kung baguhan ka, dapat at least na ma-maximize mo po. Okay? So that's our, kumbaga, yun yung buying signal sa akin ng Ascendra, kaya I chose Ascendra. And of course, sa mga magagaling na mentor behind Ascendra. Kaya kung nandito ka right now, baguhan ka, wala ka nang ibang gagawin kundi magsipagin gawin kung ano yung pinapagawa ng ating founding partners at ating mga SP. Tama? Ganun siya. Yan. So next, ito, moment of truth. Di ba nakwento ko sa inyo? Ay may college graduate. Actually, third year college ako na involved sa ganitong industry. So, from that moment, syempre, I don't have any idea regarding this industry. Kasi syempre, iba yung tinuturo sa school. So, ano yung naging attitude ko? Nung, syempre, nagawan ko na ng paraan yung puhunan and all that. Naging official member na ako. So, ano yung naging attitude ko? Focus na tayo dito sa Ascendra. So, yung naging attitude ko dito, kung mapapansin nyo, sa school, I am one of the achiever. Scholar ako, naging working student ako. In short, nakapag-aral ako with all my, kumbaga, syempre, hindi naman bias si Lord, kahit sabihin natin, galing ako sa family na parents ko magsasaka. Hindi naman ako, di ba? Blessed pa din ako kasi, syempre, binayayaan pa din ng katalinuhan ni Lord. So, kumbaga, naging working student ako, naging scholar ako, 3 scholarship yung pinagsasabay ko that time para lang makapag-aral sa private school dito sa Bicol. So, in short, nagkaroon ng pandemic, natanggal yung pagiging working student ko at yung pinakamalaki na scholarship ko dahil sa hindi ko na-maintain yung grade. Ngayon, that time, upon enrollment, flashback lang tayo konti para ma-connect natin. Upon enrollment, di ba, pag nag enroll ka or kumbaga, nag-apply ka ng trabaho, nag-apply ka, nagpapasa ka, di ba ang mindset mo, begin with the end in mind. Ibig sabihin, ang nilook forward mo na, pag nag-enroll ka sa isang university or sa school na gusto mo, di ba iniisip mo na graduation? Hindi ka naman nag-enroll na, ay, after 2 months, mababagsak ako. Pag nag-start ka ng business, ay, after 2 months, malulugi ako. Ay, pagbasa mo ng resume, ay, hindi ako matatanggap. Wala namang ganun eh. Tama, pag nag-enroll ka, ang iniisip mo at naglalaro sa utak mo, makakagraduate ka. Tama, ako iniisip ko that time, begin with the end in mind, magkakaroon ako ng honors, makakagraduate ako. Tama, upon signing up dito sa Ascendra International, under Ascenjus Prime, ang iniisip ko, the moment since day 1 of Ascendra, sabi ko, dito ko na makukuha, dito ko na ma-achieve yung pangarap na ginugusto ko para sa sarili ko, para sa family ko, para sa mga leaders ko. That's why, begin with the end in mind. Okay? So, I started as a student. Ikaw, pwedeng OFW ka po, empleyado, estudyante, regardless kung ano yung background mo, the moment na nag-i-start ka po dito, regardless kung baguhan ka, matagal ka na, reset po tayo, okay? Start with the end in mind. Regardless kung magaling ka na mag-present, kakasali mo lang or sasali ka pa lang, binubuo mo pa yung puhunan mo, begin with the end in mind. Na, ano ba yung dahilan? Bakit ka nag-start sa Asadra? Ano ba yung dahilan? Bakit part ka ng Asadju's Prime? Para lang ba masabi na nagnenegosyo ka? Para lang ba masabi na, ay, sasabay ka kasi nandun yung friends mo? Hindi eh. Dapat, the moment na ginagawa mo yung Ascendra International, itong negosyo natin, dapat malinaw po sa katawang lupa mo at sa kaibuturan ng isip mo na ano yung goal mo? Why Ascendra? Bakit ka nagnegosyo? Okay? So, yun yung pinaka-the best na naiisip mo. Sabi niya dito, if you already know where you want to go, are your attitudes
attitudes today align with the person you want to become. So ngayon, kung nag-start ka na dito sa Ascendra, okay, dapat alam mo kung saan ka papunta at ano yung gusto mong maging ikaw. Ako, nag-start ako dito sa negosyo, yan, kasi gusto ko maging successful sa ganitong industriya. And, 'di ba, kasi mga kapatid ko, teacher, mekaniko, yan. So, yung isa namin gusto namin kapatid na isa sa pinaparal ko right now, engineering. Kumbaga, gusto ko maging negosyante, maging successful sa ganitong industry para at least mapaaga, hindi na ako mag-spend ng ilang years para maparanas ko kila mama, sa parents ko, sa mga kapatid ko, sa family ko, and even ganun din yung mga taong nagtitiwala at magtitiwala pa sa akin na kung pwede naman paikliin yung 20 years, maging 5 years to 10 years maximum. Kayang-kaya dito. Kasi okay na yung sistema natin. Okay? So, dito, ang daming attitude, kumbaga, halo-halong attitude. Pero ito lang yung share ko sa inyo. Sa school kasi, di ba, pag sa school or sa trabaho ka man, kapag kayong isang bagay, gusto mo makuha, let's say promotion, mataas na sahod, yung kalakip nun. Di ba, ang attitude mo is nakafocus lang doon. Wala kang ibang ginagawa, kahit pagod ka na, kahit nare-reject ka, nag-away man kayo na ganito, ganyan. Di wala kang mag iniisip kundi nakafocus ka lang doon. So that's a positive attitude on how you will build yourself dito sa negosyo. Okay? So that time, since nga syempre, bata pa naman ako, nandun pa sa katawang lupa ko na talagang yung attitude ba na wag mong tigilan. Wag mong tigilan, hindi mo nakukuha. So dito, para sabihin ko po sa inyo, para may idea kayo, sa ganitong industry, hindi po dito ina-after yung mabilisang result. Ako, kumbaga hindi man sa pagmamalinis. Okay, given na lahat naman tayo gustong kumita. Kasi this is our way of living, lalo na sa mga full-timers. Pero alam niyo po ba yung ina-after ko dito is mas gumaling ako. Mas maging, kumbaga, makatulong pa. Yun yung ina-after ko sa mga nagtitiwala sa akin, mas matulungan ko silang magkaresulta din. Kasi upon doing that, nagiging bonus na lang yung pera. Diba? So ikaw, kung kakasimula mo pa lang din, ano po yung priority mo? Dapat may good learning and listening attitude ka. Kung ang sabi ng mentor, aralin mo to. Kasi pag inaral mo to at in-apply mo, dun paunti-unti kumikita or kikita ka na. So ngayon, kung nabagot ka, nainip ka, okay, wala. Sayang, mauula yung effort mo. So dito, ang tinuro sa amin, focus on learning, 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 and apply, apply, apply hanggang sa makukuha mo. Okay? Sabi parati ng mentor natin, strike, strike, strike until the iron is hot. And when it's hot, keep striking hanggang sa makuha mo, makuha mo, makuha mo. Diba? So dito, talagang, nung nag-start ako sa ganitong industry, first month, learning, second month, learning, third month, learning, pagka fourth month, dun binigay yung isang business partner ko and the rest was history. Okay? So, upon doing that, syempre, masasabi mo, hala, wala pa. Hala, ganito, ganyan. So, tinuruan lang ako na mag-trust lang sa process. Yun yung attitude na meron ako. So, mas tumaas yung faith ko, mas tumaas yung paniniwala ko sa mga taong nag-guide sa akin. Hanggang sa na mamalayan ko na lang yung result, paunti-unti na siyang na-unfold. So, sana, iisa po tayo ng attitude to success na wag mo munang i-rush ang lahat. Okay? Sa mga baguhan na nandito, ang pinakamagandang i-rush mo, yung learning. Until the learning, silent na siya, maging earning na. Okay? Kasi yun po yung ginawa ko. Sa school, tinuturuan tayo maging perfect agad, maging mabilis, maging fast learner. Dito, negosyo po ito. Iba't ibang tao yung tinutulungan at ina-assist po natin. Usapang buhay na to at future. Kaya sana, magtulungan tayo, and of course, dapat yung ginagawa natin araw-araw towards the success na gusto natin. Okay? Sa nagkakaintindihan po, I hope. Yan, hindi ko dito nakikita yung comment. Yan, so, right now, syempre okay na yung attitude mo. Along the way, lalabas yan lahat. Okay?
lalabas yan, yung mga iba-ibang attitude, mapa-negative, mapa-positive, pero no worries naman kasi nandyan parati yung mga mentors, SP na nag-guide or mag-guide sa atin. Kaya ang pinaka-hinihingi ko lang po talaga sa inyo, sa ating lahat, be teachable. Attitude to be teachable. Magpaturo ka. Allow yourself na tulungan ka at i-guide ka ng mentor mo. Kasi dito, kumbaga ako, para sa akin, hindi naman ako magaling agad. Kasi syempre, iba naman yung pinag-aralan ko at di naman ito natuturo sa school. So, nagpaturo lang din ako. Kaya sana, yun yung ano natin na iisa po tayo na attitude para matuto at gumaling dito. And aside from that, syempre, paunti-unti na improve yung attitude. Kasi hindi naman tayo perfect agad. Merong okay na agad, di ba? A series of try and try and try hanggang sa maging okay. Pero sabi nga, di ba, hindi lang enough yung attitude. Kung okay nga yung attitude mo, sinusunod mo yung mentor mo, may good learning and listening attitude ka, pero ang tanong, may belief, okay ba yung belief system mo? Okay? Okay ba yung belief system mo? Tatanungin mo sa sarili mo, sinusunod ko naman si mentor. Titraining naman ako. Parati akong present sa lahat ng event. Nakikinig ako sa lahat ng Zoom event. Ina-apply ko naman kahit papaano. Pero ang tanong, sa bawat pag-apply mo ba ng learnings na natutunan mo, sa bawat training, naniniwala ka ba? Tinanong yan sa akin ng mentor ko, si Mentor Tin. Naniniwala ka ba, Liz? Nagagawa mo naman na to, nagpe-present ka, magaling ka na magsalita. Kasi yun yung ini-improve ko eh. Kasi yun talaga yung, kumbaga, ina-after ko kasi mahihain ako sa school. Magaling ka na magsalita. Fast learner ka. Ngayon, ang tanong, Lizelle. Ang tanong 5, naniniwala ka ba na magkakaresulta and magbabago yung buhay mo dito sa ganitong industry, kagaya ng nangyayari sa akin? So, oo nga, no? Meron na tayong ganong attitude, pero ang tanong, naniniwala ba tayo? We are what we believe we are. Kung ano yung pinaniniwalaan natin na mangyayari sa atin, magka-result, magkaroon ng executive, maging millionaires guild, kagaya ng mentor natin, maging prime partners o kung anumang success dito sa company natin. Ang tanong, naniniwala ba tayo? Unang i-check natin, sarili natin. The moment na nag-start ka dito sa Ascendra, sa Ascendius Prime Community, naniniwala ka ba na magbabago yung buhay mo dito? Ikaw mismo. I'm not talking to anyone. Ikaw, naniniwala ka ba? Yun yun. So, i-check natin dapat 100% yan. Okay? Then, check natin gaano tayo naniniwala sa company. Okay? Imagine mo yung company natin, pag sinerch mo sa Google, nandun lahat eh. Di ba? Wala ka na ibang hahanapin. Okay? Okay yung mga may-ari ng company natin. Okay kung paano tayo tutulungan magkaresulta dito. Ang gagaling and very hands-on yung founding partner natin at mga SPs. Ang products natin, world class. Imagine mo yan. Ang system natin, may e-commerce tayo, may affiliates, pwede pa tayong kumita sa portal. Ang daming ways to earn natin dito. Ang galing ng turbo natin. Yung encashment natin, given na siya. Real time. Yan. Ang tanong, with all that privileges na pinoprovide ng community and company natin, with all of that, ang tanong, 100% ka bang naniniwala na magbabago yung buhay mo dito sa company natin at dito sa community natin? Yun lang naman siya. Kasi alam mo nyo ba, na nag-start ako, ganun din yung tinanong sa akin ng mentor ko. Ganun din yung tinanong ko sa sarili ko. Oo nga, no? Araw-araw nagte-training ako. Araw-araw binibigyan ko to ng oras kahit nag-aaral pa ako that time. Nagtitisis, nag-OJT ako, binibigyan ko to ng oras kasi ayoko, after ko graduate, unemployed ako. Bago ako graduate, kumikita na ako that time. So, pero bago ko yun na-unlock, ang tanong sa akin ng mentor ko, magaling ka na eh. Pero ang tanong, gaano ka ba naniniwala sa sarili mo? Do you imagine yourself become this and that? Na-imagine mo ba yung sarili mo na dito mo kikitain yung first 100K mo? Na-imagine mo ba yung sarili mo na maranasan mo lang naman kumita? Kasi sa pagiging working student ko that time, kinikita ko, pinapasahuran kami ng dole. Every 6 months, kumikita kami that time ng mga working student, 10,000 binibigay yan sa amin sa dole per sem. Sabi sa akin ng kaklase ko, Semen 13, naniniwala ka ba, Lisel? Naniniwala ka ba na yung 10,000 pwede mo yan kitain sa isang araw?
Yun yung tanong niya sa akin. At alam niya nangyari yun. And sobrang tuwang-tuwa ko talaga that time na parang sobrang, alam niyo yung parang sa amin kasi sa Masbate, dagat, di ba? 4 hours sa biyahe from Pilar to Masbate. Na parang ang feeling ko that time, ay yaman-yaman ko na to the point na parang ang feeling baka kaya kong pasimento ng yung dagat para wala namang sakay ng barko, land na lang. Di ba? Bus na lang. So, ganun siya. Ganun talaga. Sabi ko, oo nga, no? Kahit naniniwala yung tao, yung business partners mo sa'yo, nakikitaan ka nila na kaya mo silang matulungan, yung founding partner natin, yung mga SP natin, kahit gaano sila naniniwala sa atin. Ang tanong, ikaw, gaano ka kaya naniniwala sa sarili mo na magiging successful ka dito? So mamaya, after this training, you need to assess, di ba? Ganun siya. Okay? Kasi wala ka nang ibang hahanapin eh. Given na lahat. Problema, products? Meron na tayong products. Di ba dati, sabi lang ni Mentor Jackie sa amin, sabihin niyo sa business partner niyo, next month. Kasabi naman, next month, next week, next time. Tapos meron na products. Tapos ngayon, sabi naman, ang encashment namin by cheque that time. Nasa Ascendra, weekly, naging daily. O ngayon, ano pa ba yung erereklamo natin? Real time na. May Android ka lang. Kung OFW ka naman, bibili ka lang ng roaming number, makakapag-encash ka na. So ngayon, with all that privileges na provide ng mga founders and founding partner ng community natin, yun yung tanong. Mamaya, pag nag-iisa ka bago patulog, tatanungin mo yan sa sarili mo. Okay? And of course, okay na yung attitude mo, okay na yung belief system mo, like na-reset mo na siya to the highest level, 100%. 100% ka na nagbe-believe sa company, sa mga may-ari, sa products natin, sa system, sa founding partner natin, sa SP mo. Okay, naniniwala ka na 100% sa sarili mo. Ito naman ang tanong. Are you really committed sa kung ano yung possible and sa gusto mong mangyari sa'yo dito? Sa dream na 100K check mo, 100 income mo, sa result na gusto mo dito, are you really committed na to the point, whatever it takes, may sakit ka man, masama ang loob, pakiramdam mo, family mo, hindi okay, di ba? Ano man yung laman ng bulsa mo, di ba? Ano man kaek-eka na nangyayari sa buhay mo, are you really committed para makuha yung goal mo? Okay? Kasi dito, nung baguhan pa lang ako, syempre, ini-improve ko pa yung sarili ko. Kasi nga, syempre, hindi naman real quick lahat eh. Ito, kaya ko to sinishare and nagtuturo right now sa inyo. Kasi this is my, kumbaga, story. Nangyari sa akin, ito yung, kumbaga, thankful ako sa ganitong industry. Kasi kung hindi dahil dito, hindi ko ma-imagine yung sarili ko right now. Pwedeng stress na stress ako sa pag-audit ng kaperahan ng company na hindi naman akin. Okay? Pero that time, chinek ko to sa sarili ko. Sabi ko sa mentor ko, I try kasi tinatapos ko pa yung thesis ko. I try kasi si mama ayaw. I try kasi yung auntie ko, papasundo na daw ako dito, umuwi na lang ako sa amin. I try kasi yung ate ko, wag ka na dyan. Kasi graduate ka. Di ba, magtrabaho ka na lang, mag-board exam ka. Yung sabi ng ate ko, are you really committed? Di ba? Regardless kung anong nangyayari sa paligid mo. Regardless kung ano yung binabato sa'yo. Ganun siya. Kaya, kumbaga ako, that time, ilang beses, kung chinek, sabi ko sa mentor ko, I try my best. Hanggang sa dun, dumating din ako sa point na I do this, Ascendra, I do this community, whatever it takes. Ano man nangyayari. Okay? Kaya alala ko pa that time eh, pag nasa seryoso talaga, like, hindi ko naramdaman may nangyari sa family namin this year lang. Hindi na umano sa akin eh, kasi nakasolusyon ako, kailangan ko mag-focus. Kasi, ang pinaka-solution sa lahat ng bagay, sabi nga dun sa video kanina, 95% of your problem will be solved of this. Kaya sabi ko, oo nga, no? Pero syempre, tao lang din naman tayo. Nung baguhan ako, di ba, nung baguhan pa man lang din ako, kasi I'm a student right now. That time, sabi ko sa sarili ko, oo nga, no?
Sinabi na to ng mentor ko sa akin, oh, Lizelle, ito na yung gawin mo. Eh, dinanas ko pa din eh. Kasi sabi nga, di ba, ay, kung may to see is to believe, to experience is to believe. Di ba? Kung kailan nagkanda, ganun na, saka pa ako nagseryoso. Pero sa lahat na nandito right now, eto, honest to goodness lang tayo, makinig ka na po sa akin. Kung estudyante ka right now, empleyado ka right now, OFW ka po right now, there is a proper guide na. Matuto ka na po. Okay? Kasi sabi ko, sa 4 years na dito ko sa industry na to, I do this 1 year and a half part-time and the rest full-time na. So kung nagseryoso at nakinig ako ng mas maaga sa mentor ko na ay dapat whatever it takes, ano man yung nangyari sa paligid mo, mag-commit ka kasi hindi mo naman to habang buhay gagawin pag naka-build ka na, ganito ganyan. Leverage income ka na. Ngayon nabaguhan ka pa lang, so much effort pa yung ilalagay mo and time will come. The effort will pay off naman, sabi niya. Eh, syempre, student tayo. Kumbaga, nandun talaga, pasaway, hindi masunurin agad-agad. Pero, ang natutunan ko lang, sabi nga, di ba, wala namang tapon. Sa 4 years na yon, natuto ako, 2 years. Another 2 years, kumbaga, nakatulong din ako sa kapatid ko, napag-graduate ko yung sumunod sa akin. And right now, yung isa na lang namin na kapatid, na sabi ko, thankful ako. Kasi hindi pa huli ang lahat bago ako nagseryoso. Okay? Nasabi ko, may compare mo kasi eh. May compare mo yung tinitingnan ko. Kasi syempre tao lang din naman ako ah. Mafe-feel ko kung ano yung nafe-feel ng iba. Na-feel ko din yan. Check mo yung kasabayan mo. Ang galing ng success nila. Sabi lang sa akin ng mentor ko, ng 13, be happy for them. Success nila yan. Okay? Pinag-effortan nila yan. Be happy for them. Focus ka. Nagkaroon lang ng power interruption, bumalik naman na yung ano natin, yung kuryente dito. I'm switching my device muna para makonect yung laptop. Yan, so grabe yung energy. Yan, so nandyan pa po ba kayo? I hope you are doing well pa. No worries. Mababalik naman na, babalik na siya. Yan, okay. I-change ko lang yung device ko. Yan. So, thank you so much for staying sa Zoom event natin right now. Yan. Ibabalik ko lang, iaano ko lang sa Zoom yung laptop. Yan. Okay. Nag-ano lang siya. Ano ang tawag doon? Change power. Tapos yung wifi, hindi pa siya available. So, switch, ano ko lang. Yan. Wait lang natin konti.
worries. Yan. Ganito talaga pag Zoom. Yan, ito na. Okay. Ayun, so habang inaayos ni SP Lisel yung kanyang sa laptop, so mag-shoutout muna tayo. Ayan. So, sino pa ba yung andito? So, paki-shoutout naman yung mga andyan pa, gising pa. Ayan, so mga nakikinig. Yun, so, as Justin Gruta and Coach Justin. Yun, so kaway-kaway naman tayo dyan. Ayan, shout out Ascendra Cebu. Ayan, from Hong Kong, Coach Hazel. Ayan, also si Coach Gulliver. Ayan, so grabe no, from Cebu. Ayan, so grabe, ang lalayo ah. So ako taga dito lang eh, taga Tabaco lang. Ayan, so from Okinawa, Japan. So also si SP Angelica and SP James from Tabaco. Ayan. Yan, from Caloocan. So si Coach Ethel. Ayan. So namit ko din si nung nung June 30 yung General Assembly. Yan si Coach Ethel. Ayan, pa-shoutout po sir. Ayan, si Coach Briggs Manodon. So pa-comment naman Coach Briggs kung taga saan tayo. Ayan, para makita natin kung saan umaabot yung Zoom event natin ngayon. Ayan. Grabe no, from Japan, meron din na Sweden. Ayan. Grabe. Napakalawak ng ng Ascendius Prime. Ayan. Pugos, La Union. Ayan, from La Union. Shout out kay Coach Briggs. Ayan. So, yung iba naman, asan yung iba? Ayan. SP Ed Bulaños. Ayan. From from Manlipot. Ayan. Also, shout out natin si Coach May, Lady May. So, grabe. Tawagin natin present yung mga andito ngayon. Nasa Zoom. Ayan. So, sino pa ba? Cherry. Ayan. Shout out kay Coach Cherry. Ayan. Daryl Dagas. Gulliver. Ayan. Justin Gruta. Sino pa ba? Si Sheena Lara. Ayan. SP Buenapia. Ayan. Yun. Naririnig na po. Yan, okay Ayan, na. nakabalik I na. think. Yan, so let's get it on. Thank you so much for waiting. So right now, kumbaga itutuloy natin yung ating nasumulan. Yan, so ganun talaga dito. So ano lang, namatay lang nag-change power siya. So anyway, tuloy tayo. So yung may share ko lang dito sa inyo, that time kasi, syempre, baguhan tayo. Yung commitment ko hindi agad doon kataas, doon agad sa peak. Pero nang dahil sa nakinig ako, pero ilang buwan, pinalagpas, hindi nakinig. So, kumbaga, sabi nga ng mentor ko, pag sinabi na sa'yo, makinig ka na kasi wala namang ibang pinapagawa na ikakasama mo. So, kumbaga, syempre, may mga tao, ako, may trial and error pa, ganito, ganyan. So, yun. Pero thankful ako kasi kung ano man yung
taon na lumipas, sa 4 months, I'm doing this industry, ang dami kong natutunan na baon-baon ko siya dito sa Ascendra. Sabi nga, na hindi na ako mag-start from scratch. Yun yung pinakamaganda. So, yun yung pinaka may share ko dito sa inyo. Kasi, yun nga karamihan po sa atin dito, syempre baguhan, inaaral pa. Pero ito lang yung masasabi ko sa inyo. Regardless kung ano sabihin ng mentor natin, commit ka doon, 100% whatever it takes. Eh, paano ma'am? Syempre tatanungin, eh, paano ma'am? Estudyante po ako. Nag-aaral pa ako. Paano mo po masasabing magkukumit ako? That time, since third year college ako that time, second sem namin, pinagsasabay ko OJT, thesis. Ang sabi lang ng mentor ko, hindi mo kailangan pinakamaraming time. Di ba, madalas sinasabi sa atin, time management. Sabi niya lang, commit your 3 hours activity management. Ibig sabihin, i-compare natin. Kung ikaw may 6 hours na free time ka, tapos sa 6 hours na yan, ang ginagawa mo naman doom scrolling. Magkaiba kasi yung busy kaysa productive. Ganun siya. So sabi ng mentor ko sa akin, yan yung gagawin mo. Kung 3 hours ang free time mo, ibig sabihin sa 3 hours na yan, ang gagawin mo lang, walang iba, kundi hanap ng kausap, pakausap sa akin. Wala kang ibang gagawin, kundi related para mag-succeed ka dito. And yun, nakinig ako sa kanya. Kasi nga, wala naman akong ibang gagawin eh. Kasi siya nagkakaresulta, ako papunta pa lang. So, ang ginawa ko, nakinig ako. So, ikaw, kung estudyante ka right now, I know for sure busy ka. Wala namang taong hindi busy. Kahit tambay po at walang ginagawa, busy pa din yan. So, yun siya. Ang gagawin mo lang, activity management. Kung 3 hours yung free time mo, and be it. Sa 3 hours na yan, dapat ginagawa mo dyan, naghahanap ka ng kausap, nang ipapakausap sa mentor mo. Tama? Kung OFW ka po, marami po ditong mga OFW na under San Jose Prime. Ang gagawin mo lang po, kung 1 hour yung pinaka-free time mo, yan lang ang makikumit mo araw-araw. 3 hours, kung ilang oras man yan, gagawin mo, free ka, ikukumit at ikukumit. Tama? Ganun siya. Kasi ako, and kung ano yung pag-usapan ikaw 100% committed ka po doon. Trust me. Kasi meron po tayo dito mga OFW na kumikita. So, ayun. So, baka na ano lang ulit yung internet ni SP Licel. Ayan. So, dito sa NAO, so dapat tayo is maalis tayo sa comfort zone. Ayan. So, dapat committed tayo. So, yun ang mga ano dito sa NAO na tinuturo para mas maging ano tayo top. Ayan. So, maging strong na ano tayo. Ayan. So, dapat umalis tayo sa comfort zone natin. Ayan. So, kasi pag nasa comfort zone ka, parang okay na ako sa ganito, di ba? So dapat umalis tayo sa comfort zone natin para mas maging ano tayo sa committed natin. Ayan. So committed pa. Committed ka ba? Ayan yung kanina sinasabi ni SP Licel. Kung committed ka, dapat committed ka sa vision mo. Ayan. Okay po pa yung Ayun. voice ko.
Coach, right? Yes po, okay na po, okay na po. Yeah. So, back to you, So, try SP Michelle. natin ulit. Okay. Okay na. Hello, everyone. Clear na. So, yun. Di ba? Tapos na tayo sa commitment. I hope mas na kasi dapat at least may increase natin yon. So mamaya after this event, try to reach out your SP. Paano kayo mas magtutulungan? Kasi dito, given naman lahat, may training na tayo, nandyan naman yung mga SP, mga ano natin, mentor. So ang gagawin na lang talaga, naman yung mga SP. Proceed po tayo dito sa gaano po natin kagusto. Like, yung obsession ba? Kunyari, right now, dito, nakakatuwa lang dito sa Switch On kasi alam na namin kung sino yung mga namumuro na matatapos yung South Korea. Pero yun lang. Kumbaga, it's done, it's done, it's done. So, your desire is the starting point of all achievement. Kung gawin isang bagay, ibibigay at ibibigay siya sa mga panahon na deserve. 4 months na lang bago matapos tong taon. So, let's end this year with a blast, di ba? Gustuhin lang po natin. Yan. So, yun. Yun yung desire. Kasi, kumbaga, ako kahit sabi ng mentor ko dati, ano yung desire? Di pa naman ako ganun. Kasi pag sinabing desire, para lang sa romantic relationship, hindi eh. Pati din sa pangarap mo. Gano'n ka ka-obsess, gano'n ka kagigil na makuha yung gusto mo. Kung meron kang dream board, gano'n ka kagigil na makuha mo siya. So, yun yun. Pero, eto, ang facing ko kasi dito, sana ma-love nyo din, ma-accept nyo na lahat tayo may kanya-kanya facing. May kanya-kanya tayong time. Ngayon, sabi ng mentor natin sa mga tinuturo, relative siya. So, ibig sabihin, nakadepende kung kailan mo gustong makuha niya, nakadepende sa galaw, sa kung ano yung nafe-feel mo. So, wala lang. Focus lang tayo sa grind. Focus lang tayo sa dapat na ginagawa natin, sa task natin. Kasi ibibigay na lang siya sa mga unexpected moment. Ganun siya. Kaya mas magtulungan tayo, mas hawa-hawa tayo ng energy, kagaya ng ginagawa namin dito. Yan, shout out to Coach Shen. It's done now na. Yan! So, yun nakakatuwa kasi dito man mismo sa team natin sa Asan Juice Prime, talagang wala ka nang hahanapin results, mentorship, leadership, nandito na, guidance. Magtulong-tulong na lang tayo para yung kung ano yung pangarap mo na makuha bago matapos tong buwan, especially sa buwan na to, mangyari siya. Okay? Yan, yan. Okay? Daluan mo na din ng excitement. Ako kasi, para ma-share ko lang, ako kasi, inanap ko or inaral ko din yung sarili ko. Kasi syempre, di ba, marunong na tayo mag-present, marunong. Ano yung nakakapagpa-excite sa'yo? So, mas kinilala ko yung sarili ko, na-excite ako na pag ginawa ko tong isang bagay na to, may reward ako sa sarili ko. Let's say, halimbawa, dito sa Switch On, naka-ano kami, ang pinapahit dito sa amin, sa officer, 10 nakausap daily. Pag na-hit ko yun, ano yung reward ko sa sarili ko? Parang ganon. So, doon ako na-excite. Pag na-hit ko yun, yun yun. Ikaw, ano yung excitement mo? Na-excite ka ba kapag ka, may gusto kang makuha or goal mo dito? Gusto mo ba agad-agad bibigyan mo na yung sarili mo ng reward or delayed gratification? Aaralin mo din yun. Kasi delayed gratification, gawin ko muna, tapos pag okay na, saka ko siya gagawin. Pag satisfied ako na dapat ko nang reward yung sarili ko, saka ko siya ginagawa. Yun yun. So dito, regardless kung ano man yung ginagawa po natin, hindi lang sa ganitong business, di ba dapat ma-excite tayo sa kung ano yung gusto nating mangyari sa buhay natin. So sabi dyan, let your excitement drive you forward, hindi backward. Okay? Your passion keep you alive. So dito, mas na-excite ako, mas nagkaroon ako ng purpose na magsipag, kaya I put this,
Yung kapatid ko yan. Na-excite ako. Bakit? Kasi first time kong maging part or maging isa sa breadwinner sa family namin. So, kung napapa-follow niyo yung page ko, isa ako sa nagpapaaral sa kapatid ko. Na-excite ako sa kung ano yung kumbaga magiging siya in the future. The moment na ginalingan ko dito, the moment na embrace ko na isa ako sa tumutulong at nagsusustain ng pang-aral niya na maging engineer siya. So yun yung excitement ko. Kasi ang pangarap niya, gusto niya maging engineer kasi walang engineer sa amin. So yun, na-excite ko. Sabi ko, hala, ano kaya yung feeling na yung kapatid ko, graduate na, tapos nandun ako. So yun yung isa sa mga ini-imagine ko. Tapos ano kaya yung feeling na pag graduation na yung kapatid ko, meron na akong sasakyan. Tapos susunduin ko yung mga business partner ko pag uuwi sila. Okay? Yun. Ganun siya. So dapat, wala pa naman ngayon yun, yung bagay na gusto mo. Okay? Wala pa naman yung bagay na ginugusto mo right now. Kasi ang kasi, ay, sa kanila ako magiging masaya or sa kanila ako may excite pag nandyan na. Hindi. Lang din niya natutunan sa switch on. Tapos yung mga sinishare ni Mentor Jackie na, na sa Ayun. So, na super yung signal ayan. So, ganun talaga. Nangyayari talaga yan sa ganitong Oh, di event. ba? Ayan, Nakaka-excite so, talaga. ayun. Wait lang. Malapit na tayo. Sabi, meron pa din nag-aantay sa akin. Anyway, yan. Ang galing talaga ng ano ang galing talaga ng ating internet. Yan. Naka-spotlight na ba ako, coach? Yan. Eto. Okay na? Okay na po, okay na po. Ayun. So, ayun, habang inayos ni SP Diesel, ayan, so, daanan natin yung kanina, yung excitement. So, excitement ba tayo makuha yung pangarap natin dito sa Ascendra or sa Ascendius Prime? Ayan, so, pag-type naman yung mga, ano natin, pangarap dyan na gusto natin maabot dito. So, dito natin makukuha yan sa Ascendius Prime. Ayan, sa Ascendra. Yan, so, balikan natin Yan. kay Diesel. Ayan. Yan. So, antayin na lang natin. Ito, try ko na dito mag-zoom, screen sharing dito sa sa phone, kung kaya. Yan. Try natin. Nag-screen sharing na ba, coach? Okay. Yan. Dito na lang. Okay. Kasi marami na kasi kami dito sa switch on. Hindi na Anyway, let's go. Let's get it on. Tapos yan. Yan. So, 'di ba? Set na natin yung ma-set na natin yung excitement natin. I hope ma-check din natin yung focus. Okay? Yung focus natin kasi the moment na wait lang, try ko dito kasi okay na yung try ko dito. Yan. Okay na ba? Ayun. Medyo nawawala si SP Lisel. Ayan, so, grabe no. Ayan.
So, Mute naman na. ayun. So, by the way, congratulations pala kay FP Jackie. Okay, ayan na si SP. Balik na natin kay SP Diesel. Alis Naka-mute ka po, SP. Habang inaayos. Ayan. SP Diesel. Ayan pa, ano naman kay FP Jackie, ayan. So, top 6 sa Ascendra. Ayan, top 6 si FP Jackie. Ayan, so congrats natin si FP Jackie Concepcion. Ayan, so pa milyong-milyong palakpak naman dyan para kay FP Jackie. Ayan, normal na bagay. Yun. So, grabe Yan. no. Congratulations po, FP Jackie Concepcion. So, Yan. pabalik na So, natin grabe kay nakakatuwa. Di ba? So, yung mentor natin, achiever, we are all next. Yan. Top 6, tama? Coach Rai. Yan. Yun. So, go back to our topic. So, right now, kung na-check na natin, gano'n tayo ka-excited, yan, i-check din natin yung focus natin. Okay? Dapat yung ginagawa natin sa araw-araw, nakafocus lang siya sa kung ano yung gusto nating mangyari. Okay? Yan. Hindi ako yan. Okay? So, dapat nakafocus lang talaga tayo. Yun. So, you don't get results by focusing on result. So, kung gusto mo magka-resulta, huwag ka lang mag-focus sa result. Focus tayo sa kung ano yung dapat nating gawin. Okay? Sa dapat nating i-apply, gawin siya araw-araw, dun dapat tayo mag-focus. Hanggang sa namamalaya natin, kagaya ng ginagawa po ni Mentor Jackie, nakafocus lang siya. Building people, guiding people. Kaya, yung focus siya. Di ba? Nagka-result. Isa sa mga achiever. Ganun siya. So, kumbaga, ang result naman hindi siya nangyayari overnight. Yan, basta nag-focus lang tayo sa ginagawa natin araw-araw. Gugulatin na lang tayo ng tinanim natin past few months, di ba? Mangyari na lang yan. Okay? So, dun lang tayo mag-focus sa actions na magpuproduce ng results. Okay? And next, yan. So, para at least, mamaya, after this event, i-check natin. I-check natin yung attitude natin, yung belief system natin. Okay? Yan. So, yung commitment natin, gaano ba tayo kagigil, ka-excited. Okay? Tapos, i-put na natin siya into goal. Kung wala ka pang nagagawa dream board, mas maganda gumawa ka na ng sarili mo. Yung bago matapos tong taon, at least short term muna, ano yung mga goal na gusto mong i-unlock. Sabi nga, di ba, the goal without a plan is just a wish. Okay? So, ilagay mo lang yan and make it sure dapat smart goal. Yun. So, yun yung pinaka-importante. Yung measurable and specific, attainable siya. Yun. Yun yung pinaka-the best. Kasi ako, chinek ko, bago mag-start yung buwan na to, sabi ko, i-check ko yung dream board ko. Ito yung mga possible na magawa ko bago matapos tong taon. Ganun siya. So, sama-sama natin yan i-attract kasi sabi nga, hindi yan magkocross sa mind mo, sa utak mo, hindi yan sasagi sa utak natin kung hindi yan para sa atin. And gagawin na lang natin, okay, i-put siya into action. Okay? Yan. And ito, some reminders lang din naman po ito. This is a basic guide para sa mga Ascendius Prime Leaders natin. Make it sure, tinuturo po ito
yan, ni Mentor Juliana and the rest of the team, ng mga core leaders natin, making sure na check po natin to. Yan. So, number 1, Facebook marketing setup. Kung ikaw nagnenegosyo, make it sure maayos po yung Facebook natin kasi that's our, kumbaga, yun yung ticket to the world. Kumbaga, yan yung tool natin para ma-share yung negosyo and dapat yan na Facebook natin katiwa-tiwala. Katiwa-tiwala. Kasi magpapadala yung tao ng pera niya eh. Dugo at pawis nila yan. Kaya sa Facebook pa lang, pag chinek, bina-crown check ka, ay, ito na to. Tama? Ganon siya. Then, dapat at least kahit papano marunong po tayo sa content creation. Kung hindi pa naman, at least pa-try-try mo lang, try-try mo lang. Yan, matututo ka din. So, maximize yung CapCut, TikTok. Kahit sa TikTok, pwede ka po mag-edit. Yan, photo collage, and etc. Yan, nandiyan naman yung mga SPs natin. I-guide po kayo niyan. Must attend all the trainings online and offline. Yun yun. So, very important siya na nag-a-attend tayo. And of course, hindi lang po nag-a-attend, talagang ma-apply natin. And most especially, yung mga event na nasa Manila or mga face-to-face event dito sa Bicol, kung nasan ka man malapit na office. Okay? So, must have AIF slides and know how to present. So, sa mga FW natin, I know na syempre, hindi naman kayo to the point na inoobliga na mag-present talaga since nga yun yung work nyo. Pero at least kahit papano, alam nyo po yung basic ng negosyo natin para kahit papano, maitawid nyo po yan sa coach na nag-guide sa'yo. Okay? Maximize ABC rule. So, kung at least alam mo yung mga pillars, kung ano yung company natin, at least alam mo na Ascendra International Company natin, sino-sino yung 4 na may-ari, sino yung founding partner natin, ano yung team natin. And yun, sino yung coach mo para maitawid mo siya kung hindi ka pa po marunong mag-present. And ito lang po, kung 1 month ka na, at least marunong ka na po mag-present, lalong-lalo na kung full-timer ka po or nandito ka talaga at nakakasama ka ng mga mentors natin. Dito po sa amin, dito po sa amin, sa Switch On, talagang maigpit po dito, dapat 1 month, in a span of 1 month, marunong na siya mag-present kung full-timer siya or nakakasama siya ng mentors. Regardless kung part-timers yung nagtatrabaho tapos pupunta-punta dito, inuobliga po talaga. Kasi nangyari, pumunta din si Sir Joseph Lim tapos may nakasalubong na isang distributor. Hagdan. Tinanong, hindi makasagot. Tapos pagkatanong, 2 months na. So, yun. Kaya kayo, sa lahat na nandito po, at least, kung full-timer ka or kasama ka ng mentors natin, marunong ka na po mag-present. Okay? Yun. Hindi pa naman inuobliga na at least perfect agad. Pero at least marunong po. Okay? So, maximize 5 basic skills of network marketing. Nandyan yung prospecting, yung paghahanap ng tao. It's either cold or warm market man yan. Inviting. So, pwedeng mapa-attend. Kung nasa Hong Kong ka, pwede mong madala sa event natin every month dyan sa Hong Kong. Kung hindi naman, pwede mong magawa ng GC at mapakausap sa coach mo. Yan, presentation, kung full-timer, mas maganda, marunong ka mag-present, mag-close deal, at mag-follow up. Okay? And of course, ito yung mga keynotes to share the business. So, ito lang naman tatandaan mo. Kung OFW ka, part-timer ka, baguhan ka pa lang, ito muna yung aralin mo. Yung company profile. Ano yung company profile? Name of the company, sino-sino yung mga may-ari, saan yung office natin, yung main office, yung mission, vision, and purpose ng company natin, and of course, yung mga SP mo. Yun yung pinaka-importante. Tapos, pag alam mo yan, may share mo na brief or overview ng negosyo, kaya mabilis at madali mo, may tatawid yan sa coach mo. Okay? Tapos, marketing plan, kumbaga, yung marketing plan naman kasi may slides naman na pwedeng i-provide, may video naman na pwede nang watch together, ganun siya. And kung hindi pa talaga kaya, since baguhan pa lang, meron namang ABC rule na tinatawag. Kung mai-check nyo po, yung Ascenjus Prime YouTube channel natin, nandun na po. Nandun na po yung ano natin, yung mga ganyan, tinuro na po yan ni Mentor Jackie, yung ABC rule, role play po, tapos may Zoom din doon na recorded na ako din yung nagturo. Ganun po siya. So given na lahat, gagawin na lang po talaga natin yung part natin. Okay? Yun siya. So ngayon, yan yung ABC rule. Merong A for advisor, yun yung mentor mo or success partner mo. Ikaw yung bridge. Ikaw yung tatawid ng client mo papuntang mentor mo. Okay?
Ganon siya. So, kaya ABC rule kasi A for advisor, bridge, ikaw yung tatawid, client, kaya si, di ba? Yun yung prospect or qualifier. Okay? So, thank you so much. Pero before anything else, meron akong i-share sa inyo. And very talagang essential to. Okay? So, eto siya. I-zoom ko lang. Sabi dito, makinig po tayong lahat. Ang nakikita niyo to, last August 10 na pinost dun sa page ni Mentor Joseph Lim. Sabi niya, everything begins and end sa loob ng utak natin. Pansin niyo ba na lahat naman tayo pantay-pantay na may 24 hours? Sino yung 25 hours dyan, di ba? Lahat tayo, pantay-pantay 24 hours. Pero what makes the really successful special? Talino ba? Talent ba? You will be surprised na actually, most really successful people are not geniuses. Hindi sila matatalino. Just super diligent. Yung matyaga. Diba? Sinatyagaan talaga nila yung goal nila, yung pangarap nila. At yung hindi marunong sumuko. Kaya ang tanong is always, gaano ba talaga kagusto? Gaano ba talaga natin kagusto maging successful dito sa Sanjus Prime Community, dito sa Asandra International? Okay? And ito, kung gusto mo talagang walang makakapigil sa'yo, sabi dyan, kung gusto mo talagang walang makakapigil sa'yo. Okay, ulitin ko. Kung gusto daw natin, walang makakapigil sa atin. Pero kung di ka sigurado, kahit isang patak lang ng ulan, bagyo na para sa'yo. Okay? So, pag-isipan natin. Yun. So, have a great night sa lahat na nandito sa Zoom event natin right now. I hope natuto po tayong lahat. Yan. So, pangarapin lang natin, gustuhin lang natin, gawin lang po natin yung part natin. Kasi gugulatin na lang talaga tayo ng result. Okay? Ganun siya. Huwag lang talaga natin tigilan. Ngayon, ginawa mo yung part mo, wala ka pang nakikitang resulta, tuloy lang natin. Kasi kung nag-focus lang tayo sa sarili natin, sa kung ano yung ginagawa natin towards the success, mamamalaya na lang natin, gugulatin na lang tayo ng resulta. Yung mga silent man, yung mga silent weeks, na ito yung hustle mo, ganito, ganyan, hindi pa binibigay, bawi yan the moment na nasa winning season ka na. Nasa winning season na tayo. So yun lang naman. Thank you so much. Congratulations sa lahat na nandito sa Zoom event natin right now. Shout out sa Team Hong Kong. Yeah, thank you so much sa pag-attend. Thank you so much sa Team Japan, sa lahat ng nandito sa Zoom event natin. Team Tabaco, Team Sweden, Norway, or kung nasan ka man, hindi ko memorize yung saan kayong bansa. Pero thank you so much sa presence nyo right now. Sabay po natin i-apply lahat ng natutunan natin today. So back to our host, Coach Rai. Ayun, so maraming salamat SP Lucel sa pagbabahagi ng iyong oras, experience at napakahalagang insight sa ating lahat ngayong gabi. So, Ascenders, bigyan natin siya ulit ng malakasang virtual clap. Ayan. So, yun. Palakpakan natin si SP Lucel. Ayan. So, sana ang gabing ito ay hindi lang basta orientation para sa inyo. Ayan. So, sana nakakuha kayo ng clarity, perspective, at mas matibay na dahilan para kumilos. Ayan. Kung nag-take notes kayo, balikan ninyo. Kung kapag may tumatak sa inyo, ayan, so wag lang itong, wag niyo lang itong tatandaan. So, dapat i-apply ninyo. Ayan. So, dahil ang impormasyon ay nagiging valuable lang kapag ginagamit natin sa action. Ayan. So, at habang ipinagpapatuloy ninyo ang journey ninyo sa Ascendius Prime at sa Ascendra International, manatiling connected, manatiling teachable, at higit sa lahat, manatiling intentional. So, bago ang lahat, so, i-announce ko lang yung natin, i-mark nyo na sa calendar nyo. Sa August 25, 2026, meron tayong mind reprogramming with FP Jackie Concepcion. So, Zoom po yan na event. And sa August 29 naman, meron tayong leadership training with FP Jackie Concepcion.
Ayan, sa Daraga po yan, sa ATC Daraga Office. Ayan, so once a month lang ito nangyayari. Kaya sulitin natin ang online activities ay nagbibigay ng access. Ang face-to-face activities ay nagbibigay ng connection. Ang training ay nagbibigay ng direction para sa action natin ang magde-determine ng growth natin. Ayan, so kaya kung gusto nating mag-level up, magpakita tayo ng matuto pa at kumonekta sa tamang tao at kumilos. So, turbo! Ayan. So, bago tayo mag-close official, pakitype lang. Thank you, Ascendius Prime. Ayan. So, please type guys sa chat box. Ayan, kumbaga, paraan sa simpleng pasalamat sa ating mga leaders na patuloy na gumagabay at sumusuporta. Ayan. So, please type po. Thank you, Ascendius Prime. Ayan. So, ayun. So, at para sa ating documentation, so picture taking muna tayo guys. Yan. So, please open the camera para makita yung kagandahan at kagwapuan ng ating mga ka-ascenders. Ayun. So, ayan. Tech, ready na ba? Ayan. So, naka-open na ba yung lahat ng camera? Ayun. Grabe, ang gaganda at pupogi. Ayan. Tayo muna, coach. Okay. Smile. Okay. Yung lahat na po. Ayun. So, open po ng camera. 1, 2, 3, smile. Okay, thank you so much, everyone. And thank you po. Bye-bye po. Bye-bye. Thank you po. Thank you po sa pag-attend. Ayan. See you sa next activities. Ayan.